Magandang araw sa inyo mga Los. Ngayon ang pag-uusapan naman natin ay ang power forward position. Pag-uusapan natin yung traditional na trabaho ng power forward hanggang mapunta sa modern day era of big mans. Kung matatandaan nyo mga Los, inuna natin ipaliwanag yung center position, yung inside presence niya. Kaya natin siya inuna kasi mga Los, kailangan maunawaan muna natin yung trabaho ng center position bago natin alamin kung ano ba yung trabaho ng power forward position. Kasi ang power forward mga Los, kumbaga assistant or siya yung tumutulong sa trabaho ng center position. Sinisigurado kasi ni power forward position na yung inside presence ni center ay laging nandun. So madalas yan sa painted area. So kung meron man kailangan lumabas sa depensa mga Los, unang lumalabas muna yung power forward position traditionally. And also in offense, kumbaga high and low, madalas mas lumalabas muna ang power forward position. Kasi nga, mas gusto natin traditionally na yung matangkad ay nasa ilalim at malapit sa ring. So magbigay tayo ng example mga Los. Kunwari ito, full court press. Ito yung dalawang big man natin. Kung mag-full court press tayo mga Los, siyempre, ang pinapangat natin dito ay yung 4. Kunwari, naka-arrow defense tayo. Yung 4 yung pinapangat natin dito, hindi yung 5. Para yung last line of defense natin, yung inside presence natin ay nandun pa rin. So si 4 ang nagsasacrifice ng position para doon sa big man. Ganon din naman sa 1-2-2 position. Minsan kasi may pumupunta sa gitna dito mga Lods. Minsan, kahit na dito galing yung tao para umangat dito, yung 4 pa rin ang umangat para depensahan yan. At itong 5 ay pumupunta sa gitna. Nangyayari yan para mapanatili natin na yung inside presence ng center natin ay nandun pa rin sa ilalim. Pero kung sakali naman, in case of emergency, napalabas yung 5, kailangan kaya pa rin gampanan ni 4 yung trabaho ng center panandalian hanggat hindi pa siya nakakabalik sa ilalim. Yan ang traditional na trabaho ng power forward mga Los. Kaya nga, inuna natin ipaliwanag kung ano ba yung trabaho ni center. Kasi halos ganun din naman ang trabaho ni power forward position. Mas madalas lang si power forward position ang unang option na lumabas kung sakaling mayroon kailangan lumabas ng big man. In modern day basketball mga Lods, kung tawagin na ang center and power forward is big men. Yun din ang dahilan kung bakit mga Lods hinuli ko ang power forward position. Yung sentro kasi hinahanap pa rin yan kahit ngayon mga Lods. Pero yung power forward hindi na gano'ng binabanggit yan. And usually, ang binabanggit na lang is big man. Kailangan natin ng big man. Regardless kung center ba siya o power forward. Pero pag sinabing center, talaga naghahanap tayo ng 5 position. So ngayon, pag-usapan natin yung big man, mga Lods. Ano ba ang trabaho ng mga big mans? Pinagsasama ko na ngayon halos yung trabaho ng center at power forward. Sa panahon ngayon mga Lods, kailangan ang mga big man natin, pag nagbibigay ng screen, ay talagang merong presensya yung screen nila. Yung talagang makapagbigay ng delay, or mahihirapan talaga yung defender lumusot doon sa screen nila. So kailangan malakas ang katawan ng mga power forwards natin. Kaya preferably ay malaki or malalapad ang mga big mans natin. Tapos hindi lang natatapos yung dun mga Lods. Kailangan marunong din siyang bumasa. Kung na-late yung tao nang binibigyan niya ng screen, dapat marunong siya magbasa kung kailan siya mag-roll, kailan siya mag-pop out, or kailan siya magsisil kung nag-switch. Yung mga yun Lods, nandun yun sa offensive scheme ng ball screen. Kailangan nauunawa ng mga big mans yun. Even sa screen away. Ano ba yung screen away? Yung mga pagbibigay ng screen or pick na hindi doon sa may hawak ng bola. So kunwari meron down screen, alam din niya kung dumadaya na ba kung kailan siya magpo-flash para siya yung mapasahan, imbis na mapasahan yung binibigyan niya ng screen. Yun yung mga reads na dapat ginagawa ng mga big mans. Sa defense naman mga Lods, ganun din, center and power forward position. Pag nagtatao-tao na kasi mga Lods, talagang hindi natin maiwasan na mawawala sa center position ng center. Kasi kailangan niyang puntahan yung tao niya. So ngayon, mas kinoconsider na sila mga big mans. Ano ba ang trabaho ng big man sa defense? Ganun din, pag magbibigay ng screen, yung tao nila, siyempre, ako ang big man, yung tao ko magbibigay ng screen, usually. Dapat nasasabi ko na doon sa kakampi ko kung saan magbibigay ng pick. Kung dito ba, sa kanan or sa kaliwa. Para ready siya. At sasabihin ko na rin sa kanya kung anong klaseng depensa yung gagawin namin. Ano ba yung mga defensive scheme na tinatawag? Yung mga open up, switch, or sasabihin ko sa kanya, fight over siya, mag-show up ako. May mga tawag na mga teams dyan mga Lods. Minsan nga kulay na lang. Sinasabi nila white, red, black. Meron na silang usapan kung ano yung white, kung ano yung red, kung ano yung black. So dapat, mabilis mag-isip ang mga big mans sa ganung pagkakataon. Bakit big mans? Kasi nga mga Lods, kung mapapansin nyo, yung big mans nasa ilalim dito. So mas nakikita nila lahat. Pinaliwanag ko yan sa center position. So mga Lods, ano ba dapat meron ng mga power forward para maging magaling sila? Isama na rin natin yung center, mga big mans. Unang-una, again, yung court vision. Dahil nasa ilalim sila, dapat nakikita nila lahat.
Pangalawa, dapat malakas ang katawan nila kasi sila magbibigay ng screen para nararamdaman ng mga defender yung screen nila. So, merong effect. Yun ang ika-capitalize ng kakampi mo para magkaroon siya ng advantage. And syempre, dapat malakas ang katawan. Bakit? Nasa ilalim silang madalas nakipagbugbuggan sa screen, sa postihan, at pati sa mga backsoutan sa pagkuha ng rebound. Mga Lods, napakahalaga ng rebound. Kasi one offensive rebound, another possession yun para sa team mo. And yung defensive rebound, yun yung nagtutuldok sa depensa nyo. Dahil pag hindi nyo nakuha ang defensive rebound at na-rebound nila, hindi pa tapos yung depensa nyo. Pero kung nakuha mo, yun na yung opportunity nyo para umatake at tapos na yung depensa nyo, successful na. So mga Lods, marami pa tayong pwedeng pag-usapan dito sa power forward position and center position. Pero syempre, ilalagay natin sa ibang videos yan. Pero sa ngayon, at least kahit papano, naintindihan nyo na at nauunawaan kung ano ba ang trabaho ng power forward position o yung mga big mans. Sana may sense to mga pinagsasabi ko mga Lods. And thank you!